Ito po yung ating latest satellite animation. And as of 10 in the morning ay huling namataan itong si Bagyong Carina, 355 kilometers po sa silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Taglay nito ang maximum sustained winds na 110 kilometers per hour na po, malapit dun sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 135 kilometers per hour. Ito ay mabagal pa rin na kumikilos pahilagang kanluran sa bilis lamang na 15 kilometers per hour. Itong si Bagyong Carina plus yung ini-enhance ito na habagat or southwest monsoon ang siya nagpapaulan po sa malaking bahagi ng ating bansa. Kung mapapansin natin sa ating latest satellite animation, halos buong Luzon po ay magiging maulap for today. Ganyan din ang bahagi ng Visayas, itong Western Visayas, Negros Island Region, at meron ding mataas na tsansa ng ulan hanggang dito po sa may Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, and Zamboanga Peninsula. Ito po yung latest track ng Pag-asa regarding kay Bagyong Carina. Inaasahan po natin nakikilos pahilaga within the next 24 hours ang nasabing bagyo. And possibly by tomorrow morning ay nasa 385 kilometers ito silangan po ng Calayan, Cagayan. Pagsapit naman ng Wednesday morning, ay posibleng nandito na sa may hilagang silangan po ng Itbayat, Batanes at around 360 kilometers. After that, ay posibleng dumaan po dito sa may Ryukyu Islands, sa may southern Japan, at magtungo po dito sa may northern portion of Taiwan na kasabay ng paglabas ng Philippine Area of Responsibility. Sa umaga po ng Thursday, and approximate location po nito ay higit 500 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. So base po sa ating latest forecast track, ay napakababa ng chance na ito tatama pa po sa ating kalupaan yung kanyang sentro. At kung mapapansin din natin, even yung ating cone of probability ay dumadampi dun sa ating kalupaan. Subalit, kung mapapansin po natin, itong kulay yellow na circle, associated po yan sa strong winds or may kalakasan ng mga hangin na siyang direktang epekto nitong si Bagyong Carina. So mga karanas ng mga pagbugso, itong mga nasa silangang parte po ng Cagayan Valley sa mga susunod na araw, particularly sa may Eastern Isabela, sa may Eastern Cagayan, kabilang ang Mabuyan Islands, as well as Batanes. Pagdating naman po sa intensity, possible po mamayang gabi ay posibleng maging typhoon category na po ito. So maaring lumakas pa ito sa mga susunod na araw habang ito ay nasa may North Philippine Sea kung saan mainit po ang karagatan na ito. And hanggang sa makalabas siya ng Philippine Area of Responsibility ay mananatili pa rin po siya as a typhoon. In terms of hangin, meron po tayong babala bilang isa or signal number 1. Dito po sa may Cagayan Valley kabilang ng Batanes, eastern portion of mainland Cagayan, kabilang ang mga bayan ng Santa Ana, Gataran, Bagao, Peña Blanca, Lalo, and Gonzaga. Signal number 1 din po sa eastern portion ng Babuyan Islands, particularly ang mga isla ng Camiguin and Babuyan, at maging dito rin po sa may northeastern portion of Isabela, sa may Divilacan, Palanan, and Makunakon, meron po tayong signal number 1. So ibig sabihin po, ngayon at bukas, posible po ang mapagbugso ng hangin, direktang epekto po nitong si Bagyong Carina. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, mainly southwest monsoon or habagat po ang nagkukos ng mga pag-ulan na yan na malalakas. Orange warning na po ang itinaas natin as of 11 in the morning, dito po sa lalawigan ng Romblon, sa may southern Luzon. At inaasahan po natin sa susunod pa na 3 oras ay magkakaroon din ng napakalakas na mga pag-ulan, heavy to intense na mga pag-ulan, habang meron tayong heavy rain sa susunod na 3 oras. In other areas pa po ng Luzon, kabilang ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro. Maging dun po sa may eastern side, sa may Albay, sa may Bicol, meron din ng yellow warning. Aklan, Antique, hanggang dito sa may Capi, sa may Western Visayas, meron tayong malalakas sa mga pag-ulan sa susunod na 3 oras. At hindi rin inaalis natin yung chance na magkakaroon pa tayo ng mga heavy rainfall warnings in other parts of Luzon, kabilang na rin dyan ng Metro Manila mamayang hapon hanggang gabi. So stay tuned lamang po sa ating pinapalabas na heavy rainfall warnings and rainfall advisories sa ating Facebook page at sa ating official website. Sa Romblon po, inaalertohan na natin yung ating mga kababayan dahil nagbabadya na po ang mga pagbaha habang mataas din ang tsansa na mga pagbaha doon sa mga low-lying areas, sa mga nabanggit natin na lugar na may yellow rainfall warnings. Kung yung kanina po ay parang real-time na forecast po in terms of malalakas na ulan, ito naman po yung ating estimated rainfall per day sa susunod po na 3 araw. Meron tayong 100 to 200 millimeters sa possible na ulan for today. So ibig sabihin po, heavy to intense rains hanggang mamayang hating gabi sa may Zambales, Bataan,
at Occidental Mindoro. So yan din yung mga areas na likely po magkakaroon ng mga heavy rainfall warnings. Meron din tayong 50 to 100 millimeters or moderate to heavy na mga pag-ulan posible for today sa may northern and eastern Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands at saka po sa eastern Isabela dahil mismo dito kay Bagyong Carina. Habang habagat na po itong natitirang bahagi ng Luzon, kabilang ang Ilocos Region, Apayao, Abra, Benguet, Tarlac, Nueva Ecija, pababa ng Pampanga, Bulacan, Metro Manila, meron tayong moderate to heavy rains, Calabarzon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Antique at Hilagang Palawan kabilang ang Calamian Islands. By tomorrow, possible na po ang mas malakas pa na ulan sa may Batanes at mananatili ang ulan sa may Zambales, Bataan, Occidental Mindoro at heavy to intense rains na rin po bukas, Ilocos Region, Abra and Benguet sa may Cordillera Region. By tomorrow, possible pa rin po ang moderate to heavy rains. Halos lahat po ng mga areas na nabanggit natin kanina na magkakaroon ng mga moderate to heavy na paulan ngayon, kabilang na dyan ng Northern Cagayan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, and Bulacan. Metro Manila, bukas po, possible pa rin ng moderate to heavy rains. Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro pa rin, Romblon, Aklan, Antique, at Northern Palawan, kabilang ang Cuyo and Calamian Islands. At pagsapit ng Miyerkules, habang lumalayo po itong si Bagyong Carina, ay pinapa-enhance pa rin ito yung ating habagat. Kaya aasahan pa rin po yung mga pag-ulan, heavy to intense rains, dun pa rin sa mga areas na nasa western side ng Luzon, from Ilocos Region down to Abra, Benguet, Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Habang may mga paulan pa rin, Batanes, dahil mismo kay Bagyong Carina, dito rin po sa Metro Manila, possible pa rin po yung mga moderate to heavy rains. Ganyan din sa Apayao, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, at Calamian Islands. Kaya naman, patuloy po na paalala sa ating mga kababayan, makipag-coordinate po sa inyong mga local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan po na paglikas. At dahil mataas din po ang tsansa ng mga pagbaha sa mga low-lying areas, pagragasa ng mga ilog, pag-apaw ng mga ilog, at possible po dahil sa tuloy-tuloy ng mga pag-ulan ay magkukos din po ng mga pagguho ng lupa, lalo na po sa mga mountainous areas. Mataas ang tsansa na doon sa mga elevated or mga mountainous areas, nagkakaroon tayo ng enhanced na mga pag-uulan. Bukod sa malakas na ulan, possible nga po itong severe winds, hindi lang dito kay Bagyong Carina, kundi dahil na rin po dun sa southwest monsoon. Pag meron tayong malakas na hangin, aasahan din po natin yung mga matataas na alon, so mamaya papakita po natin yan. But for today, asahan po yung may kalakasang hangin ng mga pagbugso sa Zambales, Bataan, Aurora, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Northern Samar, and northern portion of Samar. Bukas, meron din tayong mararanasang mga pagbugso sa Ilocos Region, pababa ng Zambales, Bataan, Aurora, Metro Manila, makakaranas tayong mga pagbugso dulot ng habagat, Calabarzon, buong Mimaropa, buong Bicol Region, and buong Visayas. At pagsapit ng Wednesday, magpapatuloy pa rin ang mga pagbugso epekto po ng southwest monsoon, hindi dahil kay Bagyong Carina, sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, hanggang dito po sa may Isabela, Central Luzon, Metro Manila, buong Calabarzon pa rin, Mimaropa, Bicol Region, and hanggang dito sa may Visayas, possible po yung mga pagbugso ng hangin. At dahil malakas yung ating aasahang hangin sa mga susunod na araw, possible din po yung mga matataas na pag-alon. Hand in hand po yan, yung ating effects ng hangin at saka po ng alon. Meron tayong moderate to rough seas ngayon pa lamang dito po sa may parting Luzon and western portion of Visayas. Hanggang 3.5 metro dun sa mga areas na pinakamalapit po sa Bagyo, itong Cagayan Valley, hanggang dito sa may, simula sa may Batanes, hanggang dito sa eastern side ng Luzon, sa may Bicol Region, 3.5 metro, so equivalent po yan sa isang palapag ng gusali. Dito sa may western seaboard, sa may West Philippine Sea, ay aasahan natin yung 1.5 hanggang 3 metro taas ng alon, lalo na sa may areas ng Occidental Mindoro and Palawan kung saan malakas ang habagat. Meron tayong hanggang 3 metro dito sa may Sulusi at saka sa may Western Visayas, maging parte na rin po ng Negros Island Region, habang natitira may bayan po ng Visayas and Mindanao, nasa 1.5 hanggang 2 metro ang taas ng mga pag-alon. Delikado po ito sa mga small sea vessels. Masasabi natin na dahil wala pang gale warning, less likely pa yung ating mga sea travel suspensions, except
dun sa mga may areas na po na merong signal number 1, automatically po ay suspended na yung ating sea travel doon. But in other areas, as of 11 in the morning ay wala pa naman po. But then lagi tayong magantabay dahil possible po mamayang hapon hanggang gabi ay tumataas na po yung mga pag-alo natin, kaya possible na rin po yung mga suspensions ng sea travels. Inuulit natin regarding po sa track nitong si Bagyong Karina, kikilos ito pa Hilaga, simula po ngayon hanggang sa Tuesday or hanggang bukas, then eventually po ay kikilos pa northwestward or pahilagang kanluran sa direction po ng Southern Islands of Japan, Northern Taiwan, hanggang sa makalabas ng Philippine Area of Responsibility at pagsapit ng Friday ay makarating dito sa may southeastern portion of China. In terms of its track dito sa Pilipinas, napakababa pa rin po ng chance na ito'y tumama sa ating kalupaan, yung sentro niya. Even yung kanyang kabuang diametro na 300 to 350 kilometers, aring yung silangang parte lamang po ng Cagayan Valley, yung directly maapektuhan itong si Bagyong Karina. At lalabas nga ito pagsapit po ng Wednesday ng gabi pa, so mananatili pa rin ito sa susunod pa na 2 hanggang 3 araw. At inaasahan natin yung paglakas nitong si Bagyong Karina sa mamayang gabi, maaaring maging typhoon na po ito, at mas lumakas pa possible as a strong typhoon sa susunod na 24 hanggang 48 hours, pero mababa pa naman po yung chance na ito yung maging super typhoon po sa ngayon.